mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is January 2. Nagbilang yan, no? November 6, 2025. Siya na po. Nagbilang ako. November 6, 2025. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Recto Avenue, Barangay 313, Barangay 313, Santa Cruz, Manila. At dadalhin po natin yan sa may ano to? Daklaston Tower Office Lane sa corner ng E. Rodriguez Avenue, Ugong, Pasig po yan. Okay? So magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sana. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. At samantalang tayo papunta nga doon, medyo malalayo pa yan, 2.1 kilometers pa to be exact. Tayo ay ayun lang, oh. Makinig ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Ng Philippine Coast Guard sakaling kailanganin ng early evacuation ng mga LGU. Naghahanda na rin ng PCG ng mga flood protection gear, air and radio communication equipment at food delivery vessels sa pakikipag-ugnayan sa DSWD. Tinambahan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng kasong kriminal ang tatlong dating engineer ng Department of Public Works and Highways dahil sa umano'y hindi pagbabayad ng tamang buwis na aabot sa mahigit 1.6 billion pesos. Ayon sa BIR, lumabas sa isinagawang lifestyle check na malaki ang agwat ng kanilang mga ari-arian sa kanilang mga idineklarang kita. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Mari Ocampo. Sa ilalim ng kampanya kontra sa mga tiwaling opisyal, sinampahan ng Bureau of Internal Revenue ng kasong kriminal ang tatlong dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ayon sa BIR, may kabuang 1.6 billion pesos na tax deficiency ang tatlo. 900 million pesos dito ay kay Alcantara, 600 million pesos naman kay Hernandez, habang 180 million pesos kay Mendoza. Nakita natin na based on dun sa mga lifestyle checks na ginawa natin, yung kanilang mga ginastos, na nakuha rin natin yan sa mga pagdinig na ginawa sa Senado at yung mga kanilang mga ari-arian, nakita natin na hindi pa ito sa kanilang kinikita or yung mga reported na mga revenues nila at mga binayarang buwis. Batay sa investigasyon, ang tatlong dating opisyal ay kumita umano ng malaki mula sa mga proponents share o kickback mula sa mga ghost flood control project. Ang mga naturang kita ay di umano'y nilinis o nilaro sa mga casino gamit ang cash-to-chip transaction. Ayon ito sa mga record mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Malaki ang ginagastos nila sa casino. So, itong mga daang milyon na ginagastos nila sa casino, siyempre, saan naman din yung galing. So, pinirevite din natin at nakita natin na totoo nga na mayroon talaga silang mga ginastos dito sa casino na ilang taang na milyon. Kaya naman sinama rin natin yan sa ating naging assessment. Hindi lang casino records ang ginamit ng BIR. Lumabas din sa Land Registration Authority at Land Transportation Office reports na nakabili ang mga dating opisyal ng mga mamahaling sasakyan, high-value properties at iba pang personal assets na hindi tumaan sa kanilang income declaration. Ayon kay Lumagi, maaari rin kumpiskahin ng BIR mga ari-arian kung hindi pa rin mababayaran ng tatlong kanilang buwis.
liable na sila for tax evasion dahil whether yan ang purpose niya o kung ano man, hindi na importante yun dahil ang importante meron silang perang ganyan at meron silang unreported income at automatic yan ay malinaw na tax evasion ito. Ito na ang ikalawang batch ng criminal complaints na isinampa ng BIR laban sa mga personalidad na dawit sa flood control anomaly. Sa kabuuan, umabot na sa 8.86 billion pesos ang halagang hinahabol ng BIR sa mga kasong naihain. Ako, si Mario Campo ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Sinumite na ng Independent Commission for Infrastructure ang ika-4 na interim report ito sa Office of the Ombudsman. Nagpaliwanag naman ang ICI kung bakit hanggang ngayon wala pa rin itong pinaiimbestigahan na malalaking pangalan. Nagbabalik si J.M. Pineda. We need whistleblowers. We need to compile more evidence. But right now, it's best that we recommend listening time with people at part. As a it can be engaged by the ombudsman. And we are already referring to the ombudsman. So that's a big achievement on our part. Yan ang paliwanag ni ICI Chairperson Justice Andres Reyes Jr. kung bakit nga ba mababang kaso at walang malalaking pangalan ang nadadawit sa mga gusto nilang paimbestigahan sa ombudsman. Kailangan rin daw kasi mas maging malinaw ang scheme o proseso na ginagawa ng mga sangkot sa pagnanakaw. Kasama dyan ang ugnayan ng mga malalaking opisyal. There is definitely a connection, but we still have to establish the connection. Hindi mo pwedeng may haluin yung DPWs na walang nagbigay ng kontrata o project referral So, just have to sino nag-refer na official ng DPF, official ng Congress, official ng Senate. Just have to refer that. Ngayong araw nga ay panibagong interim report ang ipinasa ng ICI sa Office of the Ombudsman patungkol sa 95 billion pesos na flood control project sa Bukawi, Bulacan. Kabilang sa mga pinapaimbestigahan ay sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan, pati na rin ang iba pa nitong mga undersecretary na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Dawit din sina Henry Alcatara, Bryce Hernandez at 7 pang dating opisyal ng DPWH Bulacan First District. Gaya ng proyekto sa Blaredel, Bulacan, Top-Notch Catalyst Builders Incorporated din ang may hawak ng proyekto ng isang slope protection. Pero nadiscover rin na walang nakatayong istruktura sa lugar kahit ang nakalagay sa aprobadong bid plan ay tapos na ang proyekto. Bayad na rin umano ang nasabing flood control project. Pangalawang beses na ang referral na ito ngayong linggo kung saan parehong nasa loob ng Bulacan ang mga flood control project. Ito naman na ang pang-4 na beses na nagsumiti ng interim report ang ICI sa Ombudsman para paimbestigahan ang mga proyekto kontra baha. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Samantala, isinagawa ng Office of Civil Defense ang 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill kaninang umaga. Kasunod na rin ito ng mga nangyaring kaliwat ka ng mga lindol kamakailan. Pinangunahan ito ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Ilocos Region. Isinagawa ang seremonyal na pagpindot ng baton sa Santa Catalina, Ilocos Sur, kung saan noon rin isinagawa ang full-scale exercise. Muling magliliwanag ang Belen, capital ng Pilipinas, dahil balik na ang 18th Belenismo sa Tarlac. Yan ang umaaransadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Gotak. 52 entries ang sasabak mula sa iba't ibang bahagi ng Tarlac ngayong taon sa 18th Belenismo. Mula negosyo, simbahan, organisasyon at mga bahay, may kanya-kanyang Belen. Ibig sabihin, sabay-sabay sa pagbuo ang mga taga-Tarlac ng pinakamagagandang Belen, simbolo ng Pasko. Simula pa noong 2007 at accredited pa ng Department of Tourism, ang Belenismo sa Tarlac ay hindi lang basta festival. Sa itong tradisyong magbubulot sa mga Tarlacenyo, taon-taon nilang ipinapakita ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng sining, pagkakaisa at pananampalataya. Ang bawat Belen dito may kwento dahil dito kilala na ang Tarlac bilang tahanan ng pinakamagagandang Belen sa buong Pilipinas. Silipin ang Belenismo sa Tarlac at personal na maranasan ng liwanag, sining at pagmamahal na pumapalot sa bawat Belen.
Kulang sa SMR Center Luzon, 3-0 daw ng PRTV bus nagsaservisyo para sa Pilipino. Medyo Italian ang dalit. Bellissimo. Akala ko nga, bellissimo. Oo, di ba? Bellissimo. Oo, pero alam mo, natin ang cover na. Ang gaganda talaga ng mga, yung laban ng mga Belen ng bawat bayan sa Tarlac. Yun yan. Oo, talagang pinaghihirapan nila yan. Saka source of pride yan sa bawat town. Kasi ganyan rin kami sa Ilocos. So yung mga, pag may mga pa-concept na ganyan, talagang malaking bagay sa bawat city or town yung mga ganyang klase. Pero yung Belen kasi, partner, talagang parte na ng kultura natin. Hindi kompleto ang Pasko ng Pilipino pag walang Belen. Kahit ano pa yan, simple or Oo, what. siya talaga maganda. Iba yung every year, iba yung theme na ginagawa ng bawat bayan. Tsaka yun nga, di ba, yung Kapampangan, kinling na nga nila na Christmas capital, di ba? Pero ito, Region 3 din. Oo. At yan ang mga kumalakadang balita ngayong araw. 49 days na lang, Pasko na. Ako, si Kenya Corpus. At ako naman, si Jeff Batallones, para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Kalakadang balita. Buti na lang lahat. Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng ating mga nagpapagod balita, State of National Calamity dineklara ni Pangulong Marcos kasunod ng pananalasan ng bagyong Tino at inaasang hagupit ng paparating pang bagyo. That gives us quicker access to some of the emergency funds that we can immediately provide assistance to the victims of this storm. Ilang komunidad sa Talisay City, Cebu, halos mapura sa pagkampalos ng bagyong Tino. Pagkatasa ng baha sa Cebu City, isinisi sa flood control project sa Butuanon River na sinasabing sa standard. Pinaglalamayan na sa jeep. Malalaking bato, roso at unik lumagasa sa Caldon City sa Negros Oriental. 12 bangkay ang nabuhay. 3 lalaking nanakit at nanutok ng baril sa nakaalitan sa Quezon City, arestado. Pulis na nakabaril at nakapatay sa kanyang nobya, sinampahanan ng reklamo. At Paula Ablino na ipadama ang best hit kay Kim Chiu habang nasa shooting ng The Alibi. Grabe to. Basta makakabili. Tangin. Diyos ko. Patawad. Basta makakabili. Inaprobahan ito ni Pangulong Grabe itong Ferdinand mga to Marcos talaga. Jr. dahil sa lawak po ng pinsalang iniwan ng bagyong Tino at inaasang hagupit ng panibagong bagyo na posibleng tumama naman sa bansa ngayong weekend. Umabot na sa mahigit 100 at pagbilang ng namatay dahilan sa bagyong Tino. Samantala, halos mabura sa mapa ang ilang komunidad sa lungsod ng Talisay sa Cebu dahil din sa pagragasan ng tubig sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Tino. Kinakapos na kayo sa supply ng malinis na tubig ang ilang mga residente. Nagukay pa at makahanap lamang ng tubig na magagamit. Live mula sa Talisay City, nagpapatrol Dennis Dato. Dennis! Kabayan ang mga kababayan natin dito sa Talisay City, Cebu na
nawalan ng tirahan sa pagkasira ng kanilang mga bahay ng malalasa ang Pagkintino ay pansamantala munang tumutuloy sa mga evacuation center. Sabi ng LGU at DSWD, meron silang ipinamimigay ng mga tulong. Pero para sa mga nasalansalang bagyo ay hindi naman nila marito maramdaman. Wala nang halos nakatayong bahay sa Puros Isla Verde sa barangay San Isidro sa Talisay City, Cebu. Ang mga bahay na dating nasa gilid ng Mananga River, ngayon larawan ng isang trahedya. Pero may gaya ni Danilo na pinipilit na muling ibalik sa normal ang buhay. Sinisikap niya makapagtayo kahit isang maliit na masisilungan ng kanyang mag-ina kung saan dating nakatayo ang kanilang 3 palapag na bahay. Iyak na lang. Pag-ibig namin, makasakot ako. Dapat kami ayaw ka rin. Ngayon, Sa ilalim naman ng tulay na tagpuan ni Romel ang kanyang bahay na tinangay ng baha. Kahit isang gamit, wala siyang naisalba. Kahit niya ang suot niyang gamit ay bigay lamang sa kanya. masakit yung nararamdaman ko kasi pinaghirapan ko yan. Tapos, isan dito kami sa ilalim ng tulay. Awing pamilya, kaya naman ang matutulog, hindi mababasa. Tapos, ganito ang nangyari. Okay na lang. Tapos, siyempre yung pamilya ko, sabi ba, hindi na ako. Kasi, hindi ko maano ba na isang islaw lang, nawala yung bahay ko. Naglaho rin ang napakaraming mga bahay na nakatayo sa Sitio Pahala sa Barangay Clasong. Hindi patiyak ng mga residente kung makakabalik pa silang muli sa lugar. Sa gitna na ba ng maputik na chapel, nakaburo ng labi ng 48 taong gulang na si Ricky Pangtulata. Natagpuan ang kanyang katawan sa loob ng kanilang bahay. Nakalikas na umano si Pangtulata pero bumalik pa sa bahay para pumasok sa trabaho. Masakit para kay Felix na nawalan ng katuwang sa buhay ang kanyang ina. Lahat ng gusto mama, bigay niya, wala nang tulos mama, para sila na sa exhibit, magtatalo sa batayan, magpanta sila, marami silang gagawin doon, marami silang para, kaya meron yung pera na gawin niya, sila magandang Sa inyong mga nasa lanta ng bagyo, sana parating na sila ng tulong. Paliwanag naman ng DSWD, may mga family food pack sila na nakapreposition sa mga warehouse sa Cebu. We'll have to check this with the local government unit kasi tinawagan namin ang aming regional director at kinausap niya ang mga local chief executives to make sure that yung mga bayan-bayan na nangangailangan na ng tulong ay mabigyan po o makarating na itong mga family food packs po namin. Sa relocation site sa Barangay Paknaan sa Mandawi City, ilang mga residente nag-uukay sa gilid ng mga kanal para maghanap ng tubig. Biyayang ituring ng mga residente ang pagbulwak ng tubig matapos ang kanilang pag-uukay. May mga naligo at may ginamit agad ito para ipanglinis ng kanilang mga gamit. Walang mainom, walang pang ano ng CR, walang pang laba, walang pang hugas. Talagang yung tubig na nakakuha namin dito, tinitipid talaga namin para may masustain pa. Kasi hindi namin alam kung kailan babalik yung tubig. Kasi hindi namin naulan siya kami, pero walang ulan. Sabi ng DSWD, mamamahagi sila ng water filtration. Kasi pwede yung tubig baha ay malinis through the water filtration system at maaari na po yan na napainom sa mga kababayan natin na nawalan nga po ng mainom na tubig. Pero habang wala pa ang water filtration system, patuloy mo ng pagtitiid ng mga residente ang pagkakuha ng tubig sa gilid ng kanal. Kabayan, tamang kabayan, sila po na sinasabi sa atin sa mga residente kapag tayo nakakarating sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Nangangailangan sila ng mga tulong at ang kanilang mga tulong na nais iparating sa national government o sa mga LGU ay ang inuming ng saging at mga damit na kanilang maisuot dahil walang-wala daw silang nailigtas ng lumagasa ang baha sa bayan. So Dennis, ang ibig sabihin, Ano yan, sir? wala pang tulong na Ano po yun? mula sa national government
Pwede ba to? Hindi pwede yun, sir. Dito Mahaba. lang sana. Mahaba yan, sir. Asya naman, sir. Hindi, ano lang to, sir. PVC lang to, hindi to ano. Bakal. Ay, hindi yan bakal? Hindi. Kasi, pero, Sa ilaw to, sa ilaw. Dito. O, hawakan niyo, sir. Ganyan lang. sige, sige. Pero alalayan nyo na lang, sir, ano? Plastic lang yan, sir. Sige, alalayan nyo na lang kasi baka umano sa ano. Sige, sir, bilisan lang po natin dahil nakamasid yung ano. Ayun naman po, sir, ano po yun? Yung ano yung sinakay? Ano yung isinakay natin doon? Ano yun? Ilaw lang? Ilaw. Bilisan lang natin kasi andun yung ano. Sir, seatbelt lang po. Opo. Ay, yung lapit na. Nakamasid na yung seatbelt po. Nakamasid na yung ano eh. Ang layo ng upuan. Sir, pakialalayan lang po yung ano kasi baka masugat yung ano natin. Yung sa upuan. Sa pagtakbo-takbo kasi natin yan, magkakaskas po kasi yan. So nga yung ano dito, sir? Pang-adjust. Ito po. kung paano niya niyakap ang puno para hindi siya pangayin ng baha. Unang pag-sabi niya, pangalawang buhay na niya ito. Sinukoy ng mga residente na galing ang lumaragasang tubig noong bagyo na nasira Wala naman, sir. concreting project na malapit sa ilog. Bumigay niya ang Bakit? bahay Ito. ulan. Kaya hanggang ngayon, hinahanap pa ang iba pa nilang mga kaanak na tinangay ng tubig. Nakaano naman na? Ni Joselito na hanggang Okay ngayon, naman. Pantay na ba? hindi pa nakikita Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Iatras ko Akala sana. ko seatbelt. Ay, hindi. Kung adjustan ng upuan, nandun sa kanan niyo po yan. Sa ano tayo? Oo nga, yung adjustan ng pagganon. Oo. Kung adjustan ng pagganito dito sa silong. Sabi niya, bukod sa mga pangkay ng tao, may nakita rin silang patay na hayop ditong mga nagdaan. Ang dami pala namatay dun, no? Sa Baguio. Ika-25 ang Sa Cebu. namatay, 32 ang nawawala. Sa kabuuan, umakyat naman ang bilang ng mga namatay sa 124 sa Cebu. Pinakamarami pa rin sa Libuan. Pero may 16 na sisipa na nakikilala. Pangalawa naman ang Compostela. At yun. Rin naman ang governor ng Cebu, galit na siya sa nangyayari. Nawalan din ng hanapbuhay ang karamihan. Kagaya nitong pamilya Benida sa barangay Dapdap, Compostela. Umiiyak sila na hindi na makalabas ang kanilang mga alagang baboy. We have reports of how many thousand heads of pigs, how many thousand heads of chicken, kasi may mga may poultry tayo, may mga katuka na sa babuyan, may mga kalabang, may bangka na nagko-consolidate ngayon ang ano natin sa Mau, dito para may tourism. Pinag-aaralan pa ng LGU kung ano pa ang maibibigay na tulong sa mga namatayan ng mga alagang hayop. Ali Taras, ABS-CBN. Inanunsyo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isasailalim ang buong bansa sa State of National Calamity dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino at ang inaasang threat naman ng paparating na bagyo. Kasabay nito, naglabas na rin ang Malacanang ng mahigit 700 milyong pisong tulong sa iba't ibang lugar na inasal ng bagyo. Nagpapatrol sa Liz Del Llano. We are continuing our relief and support for those who were hit by Typhoon Tino. Gate pass pa niyan. But we are also doing everything that we Putik na can yan. para Tawagan mo nga, sir, si ano, Sir Kenneth, lubat na ako. mabuti. Tumawag ba? Dito naman Tawagan mo, sabihin mo ano, gawa ng gate pass. Ni Pangulong Ferdinand Marcos Ilagay mo yung mga materialis. kasunod ang pananalasa ng Bagyong Tino sa 3% ilang na lang. bahagi ng Bisaya at ang inaasahang paghambalot Hindi kasi ng fast charging yung bagyo kanina eh. na tatawaging uwan. Bilang tugon, inaprubahan ni Marcos ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na isa ilalim ang bansa sa State of National
national calamity dahil sa lawak ng napinsala at posibleng mapinsala pang mga Agawan na. Ako na lang? That gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, pinagpapapagay ng ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedure that immediately provide assistance to the victims of the storms. Sa ngayon, binabalanse na ng national government ang deployment para sa pagpapaabot ng tulong sa Bisaya at inaasahang maapektuhan ng papasok na bagyo sa Northern Luzon. Kasabay nito, inanunsyo rin ng Malacanang ang paglabas ng mahigit 700 milyong piso sa iba-ibang local government units bilang tulong. Kabilang na rito ang tig 50 million pesos para sa 6 na probinsya na matindi ang naging pinsala. May ibibigay din tulong pinansyal sa iba pang lugar na naapektuhan ng bagyo. Bilang paghahanda sa paparating na Super Typhoon Uwan, ipinagutos na ng provincial government ng Cagayan ang maagang paglikas ng mga residente sa mga mabababang lugar, partikular yung malapit sa Cagayan River. Since we are the catch basin po dito sa Region 2, especially yung mga low-lying areas natin, yung mga municipalities na mga Cagayan, alerted na po yung mga concerned officers. Dagdag ni Rapsi, bubuo rin ang incident management team para sa emergency response at nakahanda na ang relief items at evacuation centers para sa mga inaasahang maapektuhan ng bagyo. Arlene Delgado, ABS-CBN News. Muling nadawit si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan ang kanyang mga undersecretary sa mga bagong kasong inirekomenda ng Independent Commission. Ano mo, sir ay ano, Joshua? Sabihin mo kay boss, naghanap tayo. Naghanap naman talaga tayo. Sabi niya kasi ang tagal na daw natin. Rigging o pagdaraya sa bidding ng mga flood control project sa Philippine Competition Commission. Nagpapatuo, Andrea Aguines. Panibagong mga kasong Hindi na tayo makapag-iwalay eh. rekomenda ng Independent Dead Commission bat for na ako. Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman laban kina dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan Ay, at nako. kanyang undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral kaugnay ng maanumalyang flood control project sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa interim report na isinumite ng ICI sa Office of the Ombudsman ngayong Huwebes, na binasa rin sa sariling investigasyon ng Commission on Audit, wala namang ipinatupad na slope protection structure sa nakasaad na lokasyon sa kontrata. Pero idiniklara itong tapos noong Enero 2025 ng Bulacan 1st District Engineering Office. Kaya nabayaran ng buo o ng higit 95 million pesos ang contractor na top-notch Catalyst Builders. Ayon sa ICI, Pwede ko bawasan ito mamaya, bili lang masking sa DIY. at pigilan ang mga Saan ka bibili? Doon sa Indesitas. Basta may resibo lang. Ah. Tsaka bolt para tali. Dapat kasi yung mga ganyan, laging may stock eh. Graft and corruption at malversation naman ang ilan sa mga ipinasasampang kaso ng ICI laban sa Top Notch, pati sa mga dating opisyal at empleyado Wala lang tayong DPWH inventory, no? Bulacan 1st District tulad ni na Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Ayon kay Reyes, posible ring humarap sa kasong kriminal sina Bunoan at ibang matataas na opisyal, pero kailangan pa ng karagdagang ebidensya. The scheme would have come from the USEC or would have come from the proponent who is Congressman or Senator. Ang mga nagsasalita minds mga masterminds to it. These are plans already na hindi sila mahuhuli. No? So, maybe walang record, walang usapan. So, at that point, I appeal to those people who have to come out. Samantala, naghain ng 2 pang kaso ng bid rigging o pandaraya sa bidding si Public Works Secretary Vince Dizon laban sa mga kawani ng DPWH at contractors na nasa likod ng umano'y ghost at substandard flood control project sa La Union at Davao Occidental. Partikular ang St. Timothy Construction Corporation na pagmamay-ari ng pamilya Vizcaya at Silver Works Construction Corp. Sa ngayon, nakapagsampa na ang DPWH ng 15 kaso ng bid rigging sa PCC. Kung mapatunayang guilty, maaari silang pagmultahin ng mahigit 3 billion pesos. Tuloy-tuloy yan every week.
na magpa-file tayo ng kaso. Hindi tayo iinto hanggang hindi natin mapailan ng kaso ang lahat ng dapat managot. Nag-inspeksyon naman ng ilang infrastructure project si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin. May building Sa dun, Davao City Joshua. noong Miyerkules, kasama si DPWH, Sa others sa ang daming minahan eh. Bernadette, hindi agad nakaligtas sa mga biktima sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Sino. Ayon sa mga kaalam, bago mangyari ang trahedya, kinumbinsi nila ang mga biktima na lumikas na lalo lumakas na ang hangin at ang buhos ng ulan. Damang-dama ang tighati ni Nelson sa pagkamatay ng kanyang 14 na taong gulang na anak na si Janeline. Kwento ni Nelson, kampante siyang hindi lalalim ang baha noong Martes ng madaling araw sa kasagsagan ng Bagyong Sino dahil nakatira sila sa mataas na lugar sa Barangay Picok. Pero nagsisin sila at Tapalak sa dumaragatang opisina. ang kanilang bahay. Nahiwalay na pala sa kanila si Janeline na inanod ng dumaragatang baha. Ayan, nagbalyo kami mga ilaw. Ayun, 1% na lang eh. Sinisisi ngayon ni Nelson ang mga opisyal na pinangyayin Okay. na itinayong flood control project sa Butuano River. Mahuli na ako. Ay nagpalala ng baha sa kanilang lugar. Walang patunayan, Prof. Bahala na pare. Maka naka-December. Nagbalik din. Sabi niya, hindi sana sisikip ang ilog kung Tagal. hindi nilagyan ng rigrap. Sa tabing barangay sa Bakayan, 14 na namatay agad. Nagad to kanina. Ay mula sa pamilya Yusure. Malamay siya kipapahin. True. Books pa rin ang may partial power interruption dahil sa tindi ng pinsala ng bagyo. Ang National Grid Corporation nangako maayos na ang lahat ng nasirang transmission lines bukas. But kahit matapos kami, there would be continuing works for the distribution side. Pinakamaraming walang kuryente sa Noseco o Negros Occidental, Tepeco Tusan at Torrelco Leyte sa 20 provincial pinalanta ng Bagyong Pino. Alamin mo na natin ang magiging lagay ng panahon ng kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasa na ngayon ang Bagyong Tino at ano ang pinakauling balita natin naman sa Bagyong si Juan? Kabayan, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility lagpas hating gabi ngayong Webes ang Bagyong Tino at palandfall na yan o nagalandfall na ngayon dyan sa gitnang bahagi ng Vietnam. Ngayong hapon lang binaba yung natirang wind signal sa bahagi ng Kalayaan Islands ng Palawan na sa gitna ng West Philippine Sea. Samantala, lumakas at naging tropical storm na ang bagyo sa silangan ng ating bansa na may international name na Pung Wong. Muli itong namataan mahigit 1,600 kilometers silangan ng Mindanao. Taglay po ang hangin na 75 kilometers per hour at pagbugso hanggang 90 kilometers per hour. Sa ngayon po ay halos hindi ito gumagalaw. At nakita natin malawak po yung ikot ng hangin ito na kayang takpan yung buong Pilipinas. Pero sa ngayon po ay wala pa itong epekto sa panahon sa ating bansa. Malakas po ang bagyo habang kumikilos pa northwest at posibleng makapasok na ng Philippine Area of Responsibility kung ito Biyernes ng gabi ay Sabado ng umaga bilang typhoon. Natawagin po ito sa local name na Juan na Cebuano para sa ulan. Posibleng magsasagad ang pag-asa ng wind signals sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas bilang paghahanda at paglapit ng bagyo. At habang ito ay nasa gitna ng Philippine Sea, lalakas pa ito hanggang super typhoon category at posible itong mag-landfall kung hindi po sa Aurora sa Central Luzon ay sa Isabela sa Northern Luzon Lunes ng umaga, November 10. Sa katatawirin, yung ibang bahagi ng Northern Luzon dala po ang mapaminsalang hangin, matinding ulan at lagpas 3 metrong storm surge na pwedeng magdulot ng napakamapanganib na kondisyon dyan. Pero bago tumama ang bagyo sa Northern Luzon, dadaan po ito ng napakalapit na hilaga ng Bicol Region, kaya mararamdaman din doon ang paghagupit ng bagyo, yung malakas na ulan at hangin, kasama po ang Eastern Visayas sa araw yan ng linggo. Kapamilya, sa ngayon po ay mataas pa rin ang uncertainty o di kasiguraduhan sa pagkilos at lakas ng bagyo, kaya laging tutukan ang update sa potensyal na super typhoon
na ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Biyernes, November 7, sa lungsod po magpapaulan ang amihan halos buong araw. Mainang nakatamtamang ulan ng dalanyan sa may bahagi po ng Batanes, Cagayan at Isabela. Meron ding mga daraang ulan sa Central at Southern Luzon, batang tanghali at hapon, at sa gabi po maulan dyan sa bahagi ng Molino Islands at ilang bahagi ng Kabigulan. Dako naman tayo sa Palawan, mainit po maghapon at mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong probinsya hanggang pagsapit ng gabi. Sa Visayas may mga daraang pagulan sa umaga sa ilang bahagi pero mas maulan po pagsapit ng tanghali lalo sa may Samar, Leyte, Negros at Panay. May malalakas na ulan sa hapon sa Leyte at yun din po sa katimugang bahagi ng Negros Island bandang hapon bago lumubog yung araw at pagsapit ng gabi may aasahan ding ulan dito sa may Northern Cebu, Northern Negros at Northern Panay. Sa Mindanao, maaraw sa malaking bahagi maghapon pero umaga pa lamang po may malakas na pagulan dyan sa Misamis Oriental at ilagang bahagi ng Bukidnon. Meron pang daraang mga pagulan sa hapon lalo pagsapit ng gabi karagdagan lamang po yan sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. At tayo naman po sa Metro Manila, aaraw at mainit sa umaga pero mula tanghali kukulimlim na at mataas po ang tsansa ng pagulan dulot ng thunderstorm hanggang oras ng uwian. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po, si Herdian Rojas. Ingat sa pamilya. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Coast Guard na nahuli sa SC-Dex dahil sa samot-karing paglabas. Pinilipat na sa Bureau of Customs. Mga dating DPWH engineer na iniuugnay sa flood control project, sinampahan ng reklamong tax evasion. At motorcycle rider bumangga at lumusot papasok sa isang butika. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. TV Patrol sa TCMM. Yolo Pascual po, upuan siya, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigilan mo po. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Oras, alas 7:14 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex. Tanggap tayo ng balita mula sa ating Radyo Patrol reporter. Operasyon ng mga palipara sa Visayas Region, balik normal na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kaap, hatid ni Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Goga. Jay, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na balik normal na ang operasyon ng lahat ng mga paliparan sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Tino. Batay sa pinakauling ulat ng ahensya, nagtamo lamang ng minor structural impact ang apat na paliparan sa Visayas, partikular ang San Vicente, Morongan, Ilongos at Iwan Airport. Pero bukas na ito ngayon. Patuloy na nakikipag-ugnay ng CAAP sa mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Nauna nang nagpakalat ng mga tauhan sa mga apektadong paliparan para suriin ang laki ng pinsala at masimulan ang mga kinakailangang pagkukumpuni. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzalez, TCMM. Maraming salamat Gabriel Gonzalez. Manatili pong nakatutok pa rin dito sa DZMM Radyo Patrol sa Isprenta at DZMM Teleradyo. Ako po, si Jayton. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Isprenta. DZMM, numero 1 sa aksyon. Hanap ba kwentuhan all night? Makikiligin ka. Sasamahang tuluhan at tumawa. Tara na sa Kwento Night. Kwento Night. Kwento Night. Lunes
hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Dito, walang kwentong mananatiling sikreto. Ngayong gabi sa Kwento Night. Dahil duwag ako, dahil sanay akong nandiyan ka, dahil akala ko hindi ka mawawala, dahil tanga ako, Sam. Dahil kung isasabihin ko na sana, ay parang magsasabi sa akin ng work it do eh. Gusto ko lang malaman mo hindi ako masaya dahil may aalis. Ganun kasakit. Kwento Night sa DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Turnover na ng Land Transportation Office sa Bureau of Customs ang isang Ferrari na naunang nakita at hinuli sa SETEC sa Tarlac dahil sa mga paglabag. November 2 nang inimpound ng LTO ang sasakyan. Walang plaka ang sasakyan, bukod pa sa wala ring maipresentang lisensya ang driver. No, hawak na ng BOC ang sasakyan matapos madiskubre ang mga posibleng irregularidad sa binayarang buwis. Ayon naman kay Joel Pinawin, Chief of Intelligence ng Manila International Container Port, nasa ilalim sa masusing investigasyon ang Yellow Ferrari. Ginampa na rin ang reklamo ng Bureau of Internal Revenue ang mga dating DPWH engineer na sangkot umano sa mga manumalyang proyektong kontraba. Matatapos naman na ng Department of Justice ang pagsusuri sa mga posibleng kunin bilang state witness kapag nasa korte na ang mga kaso kaugnay ng mga flood control projects. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. 1.6 billion pesos. Yan ang kabuang halaga ng mga pulis na hindi umano binayaran ng dating Department of Public Works and Highways Engineers na sangkot umano sa maanomalyang flood control project. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, sa itinambang tax municipal Commissioner Coffee 903 million pesos ang utang na tulis ni Alcantara, 593 million kay Hernandez, at 180 million kay Mendoza para sa 2020 hanggang 2024. Naharap sila sa isang count ng paglabas sa National Internal Revenue Code. Nakita natin na based on dun sa mga lifestyle checks na ginawa natin, yung kanilang mga ginastos, na nakuha rin natin yan sa mga pagdinig na ginawa sa Senado at yung mga kanilang mga ari-arian, nakita natin na hindi tugma ito sa kanilang kinikita or yung mga reported na mga revenues nila at mga binayaran buwis. Ayon kay Lumagi, bukod sa lifestyle check sa tatlo, ay nag-check din sila sa records ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at mga casino, Land Transportation Office at Land Registration Authority. Kaugnay ito sa umano ay pagsugal ng tatlo, mga ari-arian at mga sakyang hindi tugma sa kanilang bangko sa gobyerno. Ayon kay Lumagi, dapat nabayaran ng tatlo ang kanilang tax liabilities dahil kung hindi ay maaaring mailit ang kanilang mga ari-arian. Posible yan, dahil lahat yan na personal liability nila. So hanggat hindi bayad yan ay patuloy yung pagiging pagsingil namin. So hahanapin din lahat ng mga ari-arian nila, kukunin din natin mga sasakyan, kung ano man ang makita natin na kanilang pagmamayari. Ito na ang pangalawang batch ng pagsampa ng kaso ng BIR. Nauna rito ang 7.1 billion peso tax evasion complaint laban sa mag-asawang contractor na sina Fernie at Sara Diskaya. Ayon pa sa BIR, sina Diskaya at mga dating DPWH engineers ay una lang sa kanilang listahan dahil patuloy ang kanilang investigasyon sa mahigit 100 individual, pribadong tao man o opisyal ng gobyerno, kabilang na mga politiko na sangkot sa mga manomalyang flood control project.
Ayon sa DOJ, malapit nang matapos ang evaluation kina Alcantara para maging state witness kapag nasa korte na ang mga kaso kaugnay ng flood control project. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Andres, kasama pa rin sa mga kondisyon ang restitution o pagbabalik ng ninakaw na pera mula sa gobyerno. The whistleblowers are already volunteering to return funds, and I should say substantial funds reaching even 1 billion. I think we are already at the culminating point of the case build-up because most of the whistleblowers are now fully cooperating. Ginigit ng DOJ na parte ng Witness Protection, Security and Benefits Act ang restitution. Lalo na at posibleng kapalit nito ay immunity o maaaring mas mababang kaso lang ang kakaharapin ng magiging state witness. Adrian Ayali, ABS-CBN News. Dumepesa ang Office of the Ombudsman laban sa pahayag ng abogado naman ni dating Congressman Saldico sa issue ng sinasabing nahatulan na nila ang dating mambabata. Giniti ng isang mambabatas na hindi sapat na dahilan ang sinasabing banta sa buhay ni Saldico para hindi harapin nito ang mga reklamo. Nagpapatrol Agata Gregorio. Ni isang sentimo, wala umanong ninakaw mula sa pambansang budget si dating Congressman Saldico. Yan ang pahayag ng abogado nito na si Attorney Ruy Rondain. Itinanggi rin niya ang paratang na may natanggap ng kickback ang dating kongresista. Wala rin aniyang ebidensyang nagpapakita na may pinulsang pera si Ko. Nang tanungin naman si Rondain kung bakit siya kinuha bilang legal counsel, nararamdaman na umano ni Ko na may mangyayaring masama at siya ang sisihin. And that's exactly what's going on now. Without disclosing too much, he was chairman of the Committee on Appropriations, and he did his job. He did what was incumbent upon him as chairman. Tiwala siya na kayang mapawalang sala ang kanyang kliyente, pero meron aniya siyang nakikitang problema. I'm confident that if all the evidence was in, he will be acquitted. The problem is they're trying to build a non-bailable case against him. And if that happens, they'll keep him in jail for the next 10, 15 years while we're litigating. And even if we win it in the end, he will already have lost. Because he will have lost 10, 15 years of his life. Dumipensa naman ang Office of the Ombudsman matapos sabihin ni Rondain na tila nahatulan na ang kanyang kliyente. Meron naman kasing ebidensya, may mga statement po to the effect na nakatanggap mismo si former Congressman Zaldico sa kanyang bahay. At sa tingin ho namin, that's enough basis for probable cause. Umaasa rin ang Ombudsman na lulutang na si Ko. We just hope na voluntarily siya umuwi. Dahil in the future, there are some ways and remedies available to the government kagaya nung ginawa natin kay former Congressman Arnie Tevez na ipabalik ang isang tao or isang pugante. Para naman kay Navotas City Representative Toby Chanco, hindi rason ang sinasabing banta sa buhay ni Ko para hindi siya humarap sa mga otoridad. Dapat tanungin natin yung ating national security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat? Kung sinabi mo wala, hindi wala. Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na sa malagalaan yung kanyang security na If Representative Yanko has an accusation of specific, then we should file it in court. I don't want to litigate this on the media. Because he has a bigger forum, a better and a louder forum than I do. Sabi ni Rondain, ikinalulungkot ni Ko na galit ang publiko sa kanya. Pero hindi aniya maunawaan ng kanyang kliyente kung bakit siya ang target ng mga akusasyon. Agatha Gregorio, ABS-CBN News. Kiniling ng Akbayan Party List sa Office of the Ombudsman na ilabas ng kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, dating Ombudsman Samuel Martirez at mga opisyal ng Constitutional Commission. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, masusubok nito kung totoong seryoso ang pamahalaan sa hangarin nito maging bukas sa publiko at itaguyod ang pananagutan sa gobyerno, lalo ngayong nauungkat ang korupsyon. Para naman sa convener ng Clergy for Good Government na si Father Robert Reyes, mainang masilip ang SALN para maungkat ang mga sagong yaman ng mga opisyal.
Nagliwanag po ang lalawigan ng Tarlac sa pagbubukas ng Engranding Belenismo o Belen Making Festival. 52 participants kabilang ang ilang organisasyon, bahay at simbahan ang nakisa sa malikhaing paggawa ng Belen na simbolo ng payak na kapanganakan ni Cristo. Nagsimula pa noong 2007 ang Belenismo na nagpapakita ng pananampalataya at pagiging malikhain ng mga Tarlakenyo. Kinilala rin ang Belenismo sa global stage matapos maging bahagi ng Spanish Federation of Nativity Scene Makers. Sa pag-aranggada ng Belenismo, naasang dadagsain ang binansagang Belenisado ng mga Pilipino, lalo na tulong sa pagkakas. Susunod, mga residente sa Sohon, Southern Leyte, hirap makabangon sa pinsalang iniwan ng bagyong Pino. At motorcycle rider bumangga at lumusok papasok sa isang butika. Abangan ng iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. For now, upang forever na ba? Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa'yo? Tutulungan ka ni Coach V, Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Love Connect. DZMM. Numero 1 sa aksyon. Oras, alas 7:28 ng gabi. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Hanap mo ba'y kwentuhang all night? Yung pakikiligin ka, sasamahan kuluhan at tumawa. Tara na sa Kwento Night. Hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Dito, walang kwentong mananatiling sikreto. Ngayong gabi sa Kwento Night. Dahil duwag ako. Dahil sanay akong nandiyan ka. Dahil akala ko, hindi ka mawawala. Dahil pangako, Sam. Dahil tuwing sasabihin ko na sana, may parang magsasabi sa akin nung huwag ituloy. Gusto ko lang malaman nung hindi ako masaya dahil may aalis. Hindi. Mahal kita. Ganun kasimple. Ganun kasakit. Kwento Night sa DZMM. Ubo ng anak, nakababahala, problema. Para dyan, Blemex for Kids ang pambatubo. Ang Blemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalapat ng plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Brachiambao po, nag-Flex for Blemex. Ang batang lagundi, Blemex! Mami, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Ang batang lagundi, Blemex! May tutukod, may magtutukod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong 19 minutes. araw-araw. Sabi. Huwag ko ako totoo. Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino at John Ami Perez. Namumula pa dun eh. Hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Estrella. TV Patrol sa DZMM.
Dalawa ang sugatan matapos sumalpok at magtuloy-tuloy sa loob ng butika ang isang motorsiklo sa La Paz, Iloilo City itong Miyerkules ng hapon. Kita sa CCTV footage na bumangga sa salamin ang motorsiklo at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng tindahan sa Barangay Divina Gracia. Kagad naman nakatayo ang rider at ang kanyang angkas. At ayon sa Traffic Enforcement Unit ng La Paz Police, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang rider. Isinugod sila sa ospital para maggamot. Handa naman ang mga nilang bayaran ang mga pinsala na gamit at panindang gamot ng Bontiga. Dineklara na rin ang state of calamity ang bayan ng Subo, Southern Leyte dahil sa malawak na pinsala ng Bagyong Tino. Dalawang naitalang namatay doon at sa dahilan sa pagbaha. Live mula sa Subo, Southern Leyte, nagpapatrol si Radulfo Dugdugan. Radulfo, ilang barangay talaga ang matinding na puruhan na naturang pagbaha ng bagyo. Sarili mo to, sir. Bundari na. Sa Sugod, Southern Leyte. Sa barangay Mahayahay, natabunan ng makapal na lupa ang mga palayan at taniman ng saging matapos rumagasa ang baha mula sa bundok. Nagkalat ang maraming sanga ng puno at iba pang libre. Damay din ang isang paggawa ng furnitures sa gilid ng kalsada. Kwento ni Margarito na trabahador sa furniture shop, nabigla sila sa halos 4 na talampakang taas na baha na mas mataas pa kaysa noong manalasa ang Bagyo Odetta. Sa ngayon, isinasalba ni Margarito ang mga kahoy na pwede pang kapakinabangan. May susi ka sa office. Pagdumino, dahil 11 barangay ang binaha, kaya isinalalim na sa state of calamity ang bayan ng Sugod. Nakapagtala rin ng 2 namatay ang bayan. Ang susunod na bagyo naman, Northern Luzon naman yata. Ang tanak niya. Pamilya ang apektado sa kalamidad. Sa ngayon, inaatupang ng LGU ang pagbibigay ng paunang ayuda sa mga nasalanta. Pero karagdagan na tulong din ang hinihingi ng LGU. Tulad ng tubig. Ba't ang 100 meters na lang pero malayo pa? Medisina kontra leptospirosis. Ay, ganyan nga po yung ano. Minsan mali-mali nga yung ano. Nagtataka ako. Yung 100 meters napakalayo eh. Kaya minsan nakakapagduda yung sukat niya sa ano eh. Sa yung kilometer reading. Yung ano. Kasi nga layo eh. 100 meters lang napakalayo. Minsan para iisipin mo eh. 100 meters lang parang half kilometer eh. May mga nagyaring landslide sa National Highway papasok ng bayan. Ang pinakamalaking landslide per street pala no. Bumalik sa 2 kilometer. Pero tuloy-tuloy naman ang ginagawang clearing operations ng mga crew ng DPWH. Ay, ano ba tinitingnan nyo? Sa taas. Kabayan, kala ko kanina 100 meters na. Babalik ang cellphone signal dito sa bayan ng Sugod. Pero yung sa pagsusukat talaga ng itong ano, dito sa mga ways ano, hindi accurate. Ang layo ng 100 meters. Maraming salamat, Rodolfo Dukdukan. Isinailalim na Preparation, Grab, Waze, Google. Pati na ang buong lalawigan ng Negros Occidental. Nung una kong gamit niya, tataka ko, ba't napakalayo ng 100 meters? Sa may Gitlimang po, ang naiulat na nasawi sa buong Negros region dahil sa kalamidad. Nagpapatrol, Romeo Subalto. Nagmistulang ilog ang isa sa mga pangunahing highway ng Canlaon City sa Negros Oriental. Halos matabunan din ito ng malalaking bato, troso at buhangin. Sa harap naman ng isang bahay, may malalaking batong nagpatong-patong. Halos matabunan din ng malalaking tipak ng bato ang harapan ng isang gasolinahan. Hindi rin muna magagamit ang bus terminal sa syudad. Lubog sa putik ang 10 bus, pati na ang sasakyan ng lokal na pamahalaan at ilang pribadong sasakyan. Sa videong kuha ni Jerry De Rubio, kita ang pagragasan ng baha. Kwento niya, malakas ang buhos ng ulan noong kasagsagan ng pananarasa ng Bagyong Tino.
at ilang malalaking puno ang nabuwal at bumara sa ilog. Anya, may kasamang malalaking bato at troso ang bahang rumagasa sa mga lansangan. Alas 9 sa ngaga? Oo. Tapos, Kwento ni Mang Jerry, walang malakas na hangin pero matindi ang ulan at bigla na lang umagos ang baha sa daan. Sa barangay Panubigan, isang ginang ang namatayan ng 8 kaanak matapos bahain ang kanilang bahay. Ayon kay Sarah Jane, hindi niya alam kung paano siya nakaligtas matapos pasukin ng tubig at malalaking bato ang kanilang tahanan. Mga magulang niya, kapatid, pamangkin, isang anak at mister ang namatay. Kwento ni Sarah Jane, umapaw sa bubong nila ang baha. Nakita rin niya kung paanong nalunod ang kanyang mga kaanak. Isinailalim na ngayong Huwebes sa state of calamity in Canong City, pati na ang buong lalawigan ng Negros Occidental sa tindi ng pinsalang dulot ng bagyo. Sa San Carlos City sa Negros Occidental, 5 ang naiulat na namatay at 2 ang nawawala. Sa buong Negros Island Region, umabot na sa 57 ang naiulat na namatay, habang 67 ang nawawala. Matindi din ang sinapit ng mga taga-Rojas sa Palawan. Bugol na lang ang makikita sa mga bahay na nalubog sa baha dahil sa malakas na ulan. Gumamit ng mga bangka ang mga otoridad para masuri ang sitwasyon ng mga barangay na lubog sa baha. Nananawagan ng tulong ang mga LGU na apektado ng bagyo. Romeo Supado, ABS-CBN News. Higit pasko na ang ilang establishmento para magbigay saya sa mga bibisita rito. At live mula sa Mandaluyong, nagpapato si Daniel Krishnan. Daniel, feel na ba ang Pasko dyan? At balita ko, may espesyal pa kayong bisita. Yes, Gretchen, tunay na Pasko-feel sa talaga dito ngayon. 49 days na lang at Pasko na at pinailawan na ng isang coffee and donut chain ang kanilang store. At tama ka, Gretchen, may bisita tayo na dito, singer-songwriter DJ Monterde. Feel na feel ang temang Paskong Pinoy dito sa isang coffee and donut chain sa Mandaluyong City. Paskong dito ang iba-ibang Christmas tree. Namumutik-tik sa makukulay na parol at manik ang isang bahagi ng store. Makikita rin dito ang Korean theme para sa K-pop fans at biyahe Europa rin ang hatid nila para sa mga dadaan. Inspirasyon ng mga festive decoration ang Christmas Around the World theme. May 31 stores ang nakabihis pang Pasko. Bukod dito sa Metro Manila, meron sa North Luzon, South Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat, iisang hangarin at makapagbigay saya at sigla ngayong Pasko. Isa sa mga nag-reminisce sa kanyang Pasko noong kanyang pagkabata, ang palaging hitmaker na si DJ Monterde. Every Christmas, of course, it's everybody's favorite season. Pag binalikan ko siya, naalala ko, it's always church, family, and music. Pero iba na ang meaning ng Pasko ngayon kasama ang kanyang misis na si Asia's Soul Supreme, Kitty Tandingan. Kami, as a couple, that's how we celebrate it. So, pag Christmas, we try to spend time with our families. Yung success na bigay ni Lord sa amin ay hindi lang to hanggang sa atin. So, as much as we can in our very simple way, tinatry namin mag-give back ilan sa mga parte ng mga kinita namin sa iba ng mga trabaho namin, bibigay namin sa mga kababayan natin na naapektuhan ng recent calamity. 15 iba't ibang tema ang makikita sa coffee and donut chain na ito, gaya ng White Christmas, Sweet Christmas at iba pa. Gretchen, sa kabila ng kaliwat ka ng hamon na pinagdaraanan ng mga Pilipino, hangarin pa rin ang coffee and donut chain na ito ang makapagbigay saya at pag-asa sa ating mga kababayan ngayong Pasko. Chef na mag-e-enjoy ang buong pamilya na bibisita rito simula ngayong araw, mas mararamdaman ng mga dadaan dito ang Christmas around the world. Balik sa inyo sa studio. Merry Christmas na nga. Maraming salamat. Inyo, Krishnan. Umuling o mamahiya si Acting Secretary Giovanni Lopez sa isang empleyado ng LRT-1 Pinos nila Transportation Department Lupepensa. At alamin, ano ang best gift ni Paula Benino kay Kim Jong? Pagpasa pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! TV Patrol! Sa
Viernes, Lunes hanggang Viernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kapag alas 2 na, oras na ng pagtulong. Ang kaagapay ng bawat pamilya, kung kapos kayo sa budget at hindi makapagpakonsulta, nandito po si Doc Denny. Action ngayon na! Amin pong pupuntahan po on Wednesday morning po. Hello, narinig po ba yun? Pupuntahan na daw kayo. Kasama sila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Lunes hanggang Viernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. DZMM, numero 1 sa aksyon. Oras, alas 7:44 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ubo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. DZMM, numero 1 sa aksyon. For now, o pang forever na ba? Paano mo nga ba malalaman kung sino ang para sa'yo? Tutulungan ka ni Coach V, Vanessa Antonio sa Love Connect. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Love Connect. Hanap mo ba'y kwentuhang all night? Yung pakikiligin ka, sasamahang lumuha at tumawa. Tara na sa Kwento Nights. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Dito, walang kwentong mananatiling sikreto. Ngayong gabi sa Kwento Nights. Dahil tuwag ako, dahil sanay ako nandiyan ka, dahil akala ko hindi ka mawawala, dahil tanga ako, Sam. Dahil isasabihin ko na sana, may parang magsasabi sa akin kung what we do eh. Hindi ko lang malaman nung hindi ako masaya dahil may aalis. Hindi, mahal kita. Ganun kasimple. Ganun kasakit. Kwento Nights sa DZMM. Sa loob ng higit 4 na buwan, ramdam na ramdam namin ang inyong suporta at pagmamahal. Dahil isa na po ang DZMM Radio Patrol sa Istreta sa mga namumunang AM radio station sa Mega Manila ayon sa Quarter 3 Qatar Media Radio Studies. Ang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo ang patuloy na mapagkakatiwalaan at mapaniniwalaang maghahatid ng mga balita at serbisyo publikong kumpirmado at sigurado. Maraming salamat po, kakapilya at kaserbisyo. Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa RRK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na protekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Calvado at Liza Aquino. Alas 1 ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman nila Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Alas 2 ng hapon. At pag nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si John Abby. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Joshua, nandito na tayo. Na natin sila sa maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pa samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.